Yesterday, Kuya, when I'm talking to you, look at mommy. Dobre? Why I get upset? What is the reason? Because I'm not going in my friend. I know, Kuya. The problem is, you never listen to mommy. I told you, you are not allowed to go there because it's 5 in the afternoon. And it's too late. When you go to your friend, it should be earlier. Around 4. And Daddy told you yesterday, just 1 hour. Why you spend more than 2 hours with your friends? If something happened to you, who will help you? Friends are not there for you. And this is what I don't like from Marek. Because Marek, he doesn't care about the time. So it means, Kuya, he doesn't care about his parents. So don't follow that kind of behavior. Dobre? You must think about the time. Because we are worried about you. Because we love you. We don't want that something happened to you. You are not healed yet. You need to go to the doctor for the eye surgery. You got a lot of problem in your body, Kuya, but you'd never care. When we said 1 hour, okay, 1 hour. You must tell to your friend, no, I must go home. Because it's more than 1 hour. You need to follow what mommies and daddy said. You can't spend more than 2 hours with your friends and it's too late. From here, that was 5 o'clock. And then you came home at 8 in the evening. So that's not good. Even your cousins, they are not doing that. You should know how to respect mommy and daddy. Dobre? This is not for me and daddy. This is for you. Okay. Do you understand, mommy? If you will do it again, you must stay with your friend's house. You can't come here. Do you hear me? Okay, I'll give you one more time. If you keep on doing that, you can visit your friend. What you will say to mommy? What you will do? We love you, Kuya. I'm really worried about you. You are big boy, and I want you to be good boy. I love you. Oh, I love you, Kuya. But don't do it again. Kailangan ko nang ihatid sila, mga Mars. So, mamaya i-share ko sa inyo kung bakit ko siya pinagalitan. Kuya, let's go, Pod. Get the water. Here, Kuya. Water ba? No, juice. I prepared the juice for you yesterday. At okay, drink juice pala yung nainom niya. Okay. Ay, Ripach. Maghatid pa ako sa kanila. 7:10 na pala. Philip, hurry up! Pod, Riklo! I want a chocolate. Chocolate? Yeah, mommy. Chocolate? Here. Gusto pala niya ng choco bread. No, Philip ko. Jimmy, open the door. You can't open, Philip ko. Mabuti na lang, hindi na masyadong malamig. Pero makulimlim lang yung panahon namin today. Wala daw ulan. Ba't ka nandyan, Philip? Agoy na si Philip. No, unsa naman ka dong? Sinabi ko sa'yo, huwag ka munang sumakay sa bike. Ay, i-push. Kaya mo yan. Kapag may bike, wala nang pakialam. Hala, iniwan na naman ako. Life ng isang ina. Nasira pala ang bike ni Philip. Kahapon pala natumbayan siya dito sa daanan ba. Tapos may dumaan na isang driver. Kuminto talaga siya at pinatayo niya si Philip. Hindi man ako makatakbo dahil sa aking surgery. Nagpasalamat na lang ako sa kanya. Ayan na naman si Philip. Oh, Podriclo. Anong nangyari, Philip? Is it broken? Agoy, wala na. Thanks God, nandito na kami sa school nila. Ito ang gusto ko kapag may bike sila. Mabilis lang kami. Kasi ang bilis din nilang magpatakbo eh. Dahan-dahan lang.
Uwi na ako. Anyway, nag-change pala ako ng eyeglass. Medyo malabo yun sa mata ko ba. Mas mababa kasi yun ang grado. Kaya compare dito, ito yung bagong lens. Napagalitan ko pala si Kuya Alex dahil sa ginawa niya kahapon. Nang umalis siya, na labag sa kalooban ko. Naramdaman ko na ang pagiging isang ina ko. Hindi madali. Nag-alala ako kay Kuya Alex, baka anong mangyari sa kanya. Medyo malayo pa naman yung friends niya, more than 15 minutes mula sa bahay. Tapos nagbike lang sila. Delikado pa naman tong daan dito dahil maraming sasakyan. Dapat makinig din siya ba sa mga rules namin. Naging okay naman ang lahat, at least nakinig siya sa akin. O pangit yung aming panahon ngayon. Ulan ata to. Kaya nag-jacket pa rin ako. Medyo malamig. Nandito na pala ako sa bahay. Bago ako papasok sa loob, may papakita ako sa inyo. Ito na pala yung aming mga fruits. Dumadami na. Dinagdagan ni Vladimir yan. May sili pala kami. Tapos may lemon pala ako. Kaso nga lang nag-yellow na. Yung bulaklak ko, masaya ako dahil dumadami na ba. So scattered ko na lang ito. Ito na yung binigay ni Philip at saka Alex noong Mother's Day. Nakahingi na pala ako ng bulaklak. Galing to kay Dakdak. Ayan. So this time, iipunin ko na yung seeds para hindi ako hingi ng hingi. Nakakahiya na sa kanya. Ito palang mint. Binigay ng aming kapitbahay. Mabilis pala to mabuhay eh. May bulaklak din na binigay si Dakdak sa akin oh. Itong kamatis namin, binigay din ng aming kapitbahay. Ganyan na yan siya, malaki na. Ito na pala ang aking spinach. Malalaki na no. Malulusog katulad sa nagmamay-ari. Naitanim ko na pala yung aking dahon ng paminta. Uy, mabuhay ka. Please lang. Meron din pala kami dito sa kabila. Mga prutas din. Blueberries daw ito eh. Binili din ito ni Vladimir. Ito naman yung raspberry. Binigay ata to ni Bianan. Mga Mars, nandito na pala ako sa loob ng bahay. Tapos na din akong nag-exercise. Bubuksan ko lang tong ilaw. Medyo madilim. Dahil ang aming weather today, makulimlim din. Buksan ko lang itong mga bintana bago proceed sa gawaing bahay. Alam nyo naman mga ina, non-stop ang trabaho. Kahit nasa bahay pala ako, naglalagay talaga ako ng lip shiner. Aking lips ba, sobrang dry na. And then dito pala sa kabila, buksan ko din ang window dito para makapasok yung fresh air. Dito ako sa bathroom maglagay ng aking lip shiner. Balia. Pero mas maganda pa rin yung labilo. Strawberry ang flavor. Kapag ganito ang panahon ba, napansin ko, para din akong umiitim sa aking camera. Lip shiner lang yung nilalagay ko everyday. Hindi porkit na nasa bahay lang, hindi tayo magpapaganda. Diyos ko, papalitan tayo ni Mr. nito. Sure. Maglalagay ako ng scar gel sa aking sugat. Healed na talaga yung sugat ko dito sa labas. Ayan. Nililinisan ko muna ito ng tubig. Dahil last night, naglagay din ako ng scar gel. Everyday ako naglagay nito para mawala itong parang keloid, oh. Nagtanong din ako sa kasamahan ko dati sa Dubai na natanggalan din siya ng abdo. Ganito din daw ang sugat niya, nag-keloid. 6 weeks na pagkatapos ng operasyon. Kaya ako naglagay nito. Yung kunti lang nilalagay ko, tapos pinapadry ko lang ito. Patuyuin ko lang tong scar gel. So then may itatapon pa pala akong mga damit. Dito ko nilagay sa room ni Kuya Alex. At the same time, ginawa na rin naming budiga. Pero pang samantala lang naman ito. Hindi naman to dito forever talaga. Kasi hindi pa naman to tapos yung bahay namin sa labas. Ito, mga cardboard box, ibibigay namin to kay Bianan. Ginagamit nila ito para sa kanilang heater. Ito na po ang kailangan kong itapon. 3 cellophane na malalaki. Halo na ito. May mukhang bago, tapos yung iba luma na talaga. Matagal na pala to dito. Nag-aantay na lang ito kung kailan ko
itapon. So ito na yung pagkakataon na hiwalay kami. Goodbye mga clothes. Kung mayaman lang sana ako, pinadala ko na to sa Pilipinas. Wala na magbutas. Yung gagawin ko nito, pagpilian ko lang. Dahil nakakahiya naman kung ibigay ko sa nangangailangan dito. It's either sa aking friend o sa aking sister-in-law kung gusto pa niya nito. May medyo bago pa, yun ang pamigay ko. Ang ano na si Philip at saka si Alex suot nito. Pang-apat na sila. Nagmula man ito sa kanilang cousin dyan sa kapitbahay namin. 3 anak na lalaki meron sila. Halos every 2 months, siya nagbibigay dito sa amin. Kaya ganito, tambakan na. Maganda to ipadala sa Pilipinas, lalong-lalo na yung nasunugan. Nahiya nga ako nung last time, na nabigay ako doon kay sister-in-law, na yung iba pala, may mga punit na ba, hindi ko napilian. Ewan ko, sabi niya, pinamigay din daw niya doon sa kapatid niya. Kailangan kong kalkalin ito dahil may maganda akong nakita dito na pwedeng ipamigay. Katulad nito. Oh, di ba? Okay pa. Maliit na to kay Philip eh. Mix na ito. May pang winter, summer. Sorry mga damit. Kailangan ko na kayong i-dispatch. Wala na kaming space dito. Kasaksak sinagol na ito eh. Maganda pa to oh. May mga trouser pang pwede suotin. Yung mga luma kong damit din, nilagay ko na dito. Ilagay ko to doon sa Humana. Alam ko, ibibenta din nila to eh. Parang sa atin ba, ukay-ukay. Hindi naman kasi ito mga branded eh. Ito, pamigay ko yan. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina, lalo na kapag malaki na yung mga bata. Katulad niyan sa nangyari kay Kuya Alex, hindi ako nakatulog kagabi. Sa sobrang galit ko sa kanya dahil hindi ko pa siya nakausap. Maaga ko din siyang pinatulog. Mahirap ang maging isang ina. Lalo na sa ganitong sitwasyon, medyo malaki na si Kuya Alex, nagkaisip na siya. Ang gusto niya, ang masusunod. Always kong pinaparimain sa kanya, hindi sa lahat ng pagkakataon na tama yung mga ginagawa niya. Habang lumalaki yung mga anak mo, mas lalong nadagdagan yung pag-alala. O yung iba nga may mga stain. Yung iba pala nito, mga damit ni Alex na galing pa sa Pilipinas. Kaya hindi kami magastos sa mga damit ni Philip at Alex. Binigay lang to. Bumibili lang kami kapag kailangan talaga. Ito lang yung napili kong dapat kong ipamigay. Konti lang. At saka itong mga underwear. Nandito na pala ako sa loob ng kindergarten. Sinundo ko si Philip. At may strawberry pala siya. Oh. Philip ko, from Ochito ka. Ano? Dobre. Masarap naman ito. Oh, malalaki ba? Matamis kaya ito? Buyers! May magic show sa next village. Kailan ito? 24 to 25 this month.